Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Genesis 12:1-3.
Sinabi ng Panginoon kay Abram, "Umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain." Naging pagpapala. Diyos ang gumawa na si Abraham ay maging isang pagpapala. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili kay Abraham. Sinabi niya, "Ako ang iyong gantimpala na lubhang dakila." Ito ay dahil si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Awit 23, 1 at 2. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Pagpapalang hindi mauubos. Ang Panginoon ay ating pastol. Dahil Siya ang may-ari ng lahat ng bagay, ang pagpapala niya ay hindi magkukulang. Ibinibigay niya sa atin ang ating kakainin at iinumin, pinanunumbalik niya ang ating kaluluwa, inaakay niya tayo sa mga landas ng katuwiran, siya mismo ay kasama natin, ipinagtatanggol at dinidisiplinan niya tayo, pinapakain kahit sa harap ng mga kaaway, ibinubuhos niya sa atin kaya't napupuspos tayo ng kanyang banal na espiritu. Kabutihan at kaawaan ang susunod sa atin habang nabubuhay at pagkatapos tayo'y maninirahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Roma 4:20-25. Hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos at lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. Kaya't ang kanyang pananampalataya ay ibinilang na katuwiran sa kanya. Ngayoy hindi lamang dahil sa kanya isinulat ang salitang sa kanya'y ibinilang, kundi dahil din naman sa atin na ibibilang sa atin ang mga sumasampalataya sa Kanya na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon mula sa mga patay, na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Para rin sa atin, si Abraham ay ibinilang ng Diyos na matuwid dahil siya ay sumampalataya sa Diyos. Nanalig siya na magagawa ng Diyos ang kanyang pangako na siya ay magiging ama ng maraming bansa kahit imposible na silang magkaanak ni Sarah. Tayo rin ay binilang ng Diyos na matuwid noong tayo ay sumampalataya sa kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at muli niyang binuhay. Yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y nakalapit tayo sa biyaya na ngayon ay ating kinatatayuan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos.
Juan 10:10-11. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Buhay ang ibinigay. Hindi paglilingkod ng upahang pastol ang ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus. Ang ibinigay niya ay ang kanyang buhay. Ito ang buhay na nasa kanya bilang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang buhay na bigay niya sa atin ay ang buhay na walang hanggan na nasa kanya at ngayon ay nasa atin dahil siya ay nananahan sa atin. Mga tupa ni Jesus. Ang Panginoong Hesus ang ating mabuting pastol. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kilala niya tayo na sariling kanya at siya ay ating nakikilala. Kung paano siya nakikilala ng Ama, ay gayon din niya tayo nakikilala. Sinabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.